Nasa hourly chart tayo na, sir. Bali, Hourly chart, apo. hourly chart tayo, sir. So yung, sir, yung mga resistance, alam niyo naman sigurado yan. Yan yung matataas. Apo, nasa taas, apo. Yung mga support, yan lang. Yan. Sa baba, apo. And then, kung pag-uusapan natin yung kanina sinasabi ko, sir, na channel, kung talagang kukuha ka ng channel sa kung may uptrend. Katulad dito, sir, itong dalawa, kung pataas yan, sir, trend line niya yan. Okay? Tapos, pwede ka rin kumuha dito sa banda na to, support. Hanap ko ulit na isa pang support. Ito support na nakita itong channel na dalawa. Ito channel. Sir, yan, di ba, yan yung tinatawag natin channel. Channel, apo. Kasi dalawa na yan eh. Pag isa lang, trend line yan. Okay? So sa channel na to, sir, kinuha natin itong resistance na to, saka ito. Okay? No. Tapos sa baba naman, itong support na to, at saka po itong support na to, nasasaan lang itong isang support na to. Medyo dumaplis. Okay? So kung hindi pa natin tong alam tong area na to, sir, yan. Di mo pa alam area na yan. Pero nakapaggawa ka na ng channel, lumalabas effective yung channel. Kasi nung lumabas siya dito siya sa baba naglaro. So kung trend line lang naman at aalisin mo ito nasa ibabaw, ito lang yung magiging trend line niya. Halimbawa, naandito sa area na to, sir, ang presyo niya. Nandiyan lang, hindi pa natin to alam na area na to, itong mga bar chart na to o candlestick. Naandito pa lang siya, sir. Pero ikaw, kung naghanap ka na ng trend line, makikita mo na ito. Isa, dalawa, sabit na tong gitna. Kasi support dito, sir, diba? Support, and then support na yan. Okay? So, nakagawa ka na ng trend line niya. Okay? Na-break niya dito, naandun pa sa baba, so more on selling ka na. Ayun. Tapos, sir, ngayon, kung ang magiging kalakaran niya ngayon, kung nasa hourly tayo at naandito yung presyo, masyado siyang malayo, maghahanap ka na naman sa nag-channel dito sa parting baba, malapit sa current trade. Apo. Okay? Kung hahanapan mo talaga ito kung hahanapan mo talaga ito sa ng trend line, ang kukunin mo, sir, itong resistance na to, at saka po yan. Resistance niya yan, hourly tayo, sir, ha? Hourly. Sa hourly chart. Okay? Resistance niya yan. Okay? Resistance niya din to. So kung pagpo-forecastin tayo, uptrend sa hourly, sir. Apo. Buying yan. Yan, ang tatargetin nito, sir, itong uptrend na to, itong resistance na to, yan ang target niya sa uptrend. Nung ma-penetrate niya, sir, yung trend line niya, okay, wala ka naman ibang resistance dito, maliban dyan. Okay? So, yan yung target kung nag-buy ka dito. Kung magbabay ka sa area na to, sir, ito na yung projection ng TP mo. Itong area na to. Hanggang resistance po. Ito pong resistance. So, sir, but still, remember kung magsasarili ako ng trading, gano'n ang gagawin ko. Babayan ko itong area na to, i-anticipate ko na ito ang target niya. Okay? May minor resistance sir. Itong dati niyang support. Ito. Yan yung dati niyang support. Yan. Dati niyang support, nung binasag niya dito sa naging support yan, and then nung bumalik, naging minor resistance. Okay? Support nung sa kabilang itong channel, no? Dito sir, nung binalikan niya, naging minor resistance niya to. Naging minor resistance niya tong area na to, saka po itong area na to, sir. Yung mahaba na yan. Ay, yung nag-iipon na congestion. Okay? Ang mga bago ngayon, tawag dito dito sa congestion area na to, sir, tawag ng trading view. Anyway, resistance niya yan, sir, saka itong area na to, kaya itong uptrend na to next week, mahihirapan siya dito, saka dito. Yan, yung resistance niya na yan, sir. Mahihirapan siya dyan. Isa, dalawa. Okay? Pero buying yan, sir. Tingnan natin yan sa Monday. Okay? Buying yan, okay? Sa hourly, sa intraday, buying yan sa area ng mga 118.37, 118, crypto. Crypto to. So buying yan,
ang target niya, itong 119,396. Ito lang sir, pwede natin makita kasi yan lang yung gumagalaw ngayon eh. Dahil di ba walang trading yung Forex. Apo, totoo. Crypto lang. Oo, crypto lang sir. Yan lang yung ma-obserbahan natin. So sa Bitcoin sir, buying tayo dyan sa Monday pag nag-open ang market. Tapos sir, pag nag-buy ka naman dyan, ang magiging support mo, ang stop loss mo, kung sakaling nakapag-buy ka dyan, ito pa rin. Itong trend line pa rin na to pag pumasok siya dito sa baba. Saan po ang... Pag bumalik. Pag bumalik sa sir. Ito ulit ang magiging stop loss mo. Kung talagang maigsi sir ang PC mo, stop loss mo na to kaagad. Pero kung mahaba sir ang PC mo, ito yung pwede mong gawing support. Itong dati niyang resistance. Familiar ka na sir? Yung dating resistance, nagiging support pagbalik. Tapos yung support naman, nagiging resistance pagbalik din. Familiar ka na sir? Wait, familiar. i-discuss ko. Pagka nag-breakout, tama ko. Parang katulad nito sir, itong baba na to, di ba sir, support na yan. May support ka na dyan. Okay? Slightly penetrated pero hindi niya tinuluyan dahil palagi naman first attempt failed talaga yan. Hindi na giniging successful. Madalas, 90% pataas sir yung first attempt sa mga strong support saka sa strong resistance. Bihirang mabasag yan. Bumabalik yan. Dun sa pagbalik, dun ka papasok ng posisyon. Ayun. Para ito, support mo to, okay, trinay niya ng dalawa, hindi niya naman talaga nabasag, kaya bumalik siya sa taas. Ayun. Okay? Kaya dito sir, pag nakapag-buy ka dito sa area na to, okay, etong area naman na to ang babantayan mo. Okay, apo. Yung mga support na yan, nababantayan mo pag nakabay ka. At least, alam mo na kung kailan ka mag-i-stop loss o kung talagang kailangan mo mag-stop loss sir, itong area na to. Itong 117,147, yan ang magiging stop loss mo kung sakaling makapag-buy ka dito sa area na to. Halimbawa, nakapag-buy ka sir, kasi kailangan natin sa Monday, aakyat. Kasi lumabas siya doon sa trend line eh. Tama, apo. Nag-buy ka dyan. Eh bumaba. Apo. Okay, malitan tolerance mo sir, mag-cut loss ka na dito. Pero kung mahaba naman sir ang tolerance mo, pwede mong labadan itong major support. Iyan sa kayan. Yun na lang sa, yun na lang mag-set ng stop loss kung kaya naman. Oo sir, kung kaya naman sir, kung kaya mo naman labanan yung market sir, dito ka mag-set ng stop loss below. Apo. Slightly below dun sa dito sa ito kasi sa hourly kasi sir, ito yung tinatawag na major support niya na. Oo nga po. Ito minor niya na lang to. Ito na yung pinaka-major na. Ganun sir ang ginagawa ko din sa trading. Madalas ko sir ginagawa sa trading, pagka yan, babayan ko na yan. Diba? Babayan ko na yan. Na-break niya yung trend line niya. Support. The adverse sa akin. Magdadagdag ulit ako ng buying, ilalaban ko sila hanggang dito. Okay. Okay, pag nabasag pa nila talaga to, wala magagawa, sorry, talagang mali tayo. Okay? Pero sa experience ko naman, sir, yung palaging first attempt niya sa mga ganyan, pag nag-buy ako dyan, nabasag yan, magbabay ulit ako dito sa area na to, okay? Pag dumikit sa support, babayan ko ulit yan kasi expected ko, Tataas. hindi yan babasag sa first attempt. Magre-rebound yan. Doon sa rebound, sir, makakakuha ako doon. Makakabawi ako doon sa buying kasi nakapag-buy ako sa baba eh. Baba. Ang offset doon sa dalawang nauna. Worst case scenario, talo ka, pero minimize yung talo mo. Hindi ka talaga totally talo hanggang dito. Apo. Okay? Kaya sir, using the trend line lang yan. Using the trend line sa support.